For the third time mga idol, sinuspinde na naman ng Miami Heat's Jimmy Butler matapos itong mag-walk out sa kanilang shoot-around practice ng nagdaang araw. Kaya expected na mawawala ulit ito. Pero ang pagkakaiba ngayon kumpara sa ibinigay nilang suspensyon kay Butler, ginawa na nga nila itong indefinitely. Ibig sabihin sila na ang magdedesisyon kung kailan ito paglalaruin o kung pababalikin pa ba sa lineup. Nalalapit na rin naman ang pinakahihintay na trade deadline na at masakit na nga ang kanilang ulo sa pinaggagawa ng kanilang star player. Kaya mismong si Brian Windhorst na ang nagbulgar na nakapagdesisyon na nga po ang Miami na pababain ang hinihinging asking price kay Jimmy Butler para lamang mapadali ang trade nito. At isa sa mga nangungunang team ay ang Golden State Warriors na desperado nga pong makakuha ng bagong star player na tutulong kay Stephen Curry. In fact, base nga po sa isang insider na si Matt Moore, maaari nga pong magsagawa ang Warriors at ang Miami Heat ng isang 3-team trade sa tulong ng Toronto Raptors para matuloy ang trade ni Butler. Bali dito makukuha ng Toronto si Andrew Wiggins. Masusungkit rin naman ng Miami si Bruce Brown habang makukuha ng Warriors si Jimmy Butler sa mismong trade deadline. Samantala, kalat nga po sa social media ang balita na base sa ginawang test kay Anthony Davis, nagtamo nga ito ng abdominal muscle strain na siyang naging rason bakit maaga siyang umalis kontra sa 76ers. Ayon dito, inaasahan nga pong mawawala siya ng 1 linggo, meaning hindi siya makakapaglaro laban sa mga teams ng Washington Wizards, New York Knicks at Los Angeles Clippers na pare-pareho nga pong merong malalakas na sentro kagaya ni na Jonas Valanciunas, Karl Anthony Towns at si Ivica Zubac. Kaya isang masamang balita ito para sa Lakers na meron lamang mga sentro na hindi naman ganon kalakasan. Bukod dyan, next week rin naman ang trade deadline kaya eto na ang mismong magtutulak kay Rob Pelinka para madaliin ang pakikipagnegosasyon sa Indiana Pacers at kay Miles Turner dahil eto na lang naman ang nag-iisang paraan upang makaligtas sila sa sunod-sunod na laro nang wala si Anthony Davis. At kahit man bumalik si Davis after 1 week, hindi rin naman sila nakakasigurado kung kakayanin na nitong makipagsabayan sa mga sentro na makakabangga niya sa regular season at maging sa playoffs. Sa kabilang banda, 8 araw bago ang trade deadline, mas lalo nga pong naging busy ang mga teams sa pakikipagnegosasyon at isa sa mga teams na nagiging aktibo dito ay ang Chicago Bulls na patuloy nga pong inaalok ang kanilang sentro na si Nikola Vucevic sa ibang mga teams. Pero kahit man desidido silang ma-trade ito, hindi rin naman nila siya basta-bastang bibitawan ng walang nakukuhang magandang kapalit. Base nga po sa source, pumayag na nga sana ang Atlanta Hawks na kunin si Nikola Vucevic kapalit si Clint Capela sa isang trade. Ngunit hindi rin naman nagtagal ang diskusyon dahil agad rin naman nga itong tinanggihan ng Chicago Bulls dahil mas gusto nga po nilang makakuha ng mas maraming asset bilang kapalit ni Vucevic. Kaya may pagkakataon na nga ang ibang teams na makipag-agawan dito basta't mag-offer sila ng isang magandang package na magugustuhan ng Chicago Bulls. Since balak nga ng team na mag-rebuild ng lineup, mas gugustuhin nga nitong makakuha ng mas maraming future draft pick.